Guys, tignan nyo tong maangas na Chinese boxer na to. Binantaan niya ang ating kababayan na hindi daw aabot ng 4 na rounds. 准备好了吗？8月8号，我会时刻保佑给你。O diba, ang angas oh. Pati sa weigh-in oh, binabangga-bangga, tinulak pa yung Pinoy. Grabing angas ng Chinese na to. Oh, pati sa mismong laban, oh, sumasablay daw oh. Asan yung suntok daw? Asan daw? Grabe naman mga asar to. Eh kaso nga lang, tinamaan ng isa. Boom! O ano ka? Sa mundo ng boxing, ang spotlight ay madalas nakatutok sa mga bituing may titulo, mga sikat na pangalan at mga laban na umaabot sa headlines. Pero sa likod ng mga iyon, may mga mandirigman tahimik, mga boksingerong hindi madalas mapag-usapan, ngunit ang kwento ng kanilang pakikibaka ay kasing tindi ng kahit na sinong kampiyon. Isa sa kanila si Rhodex Piala, isang tunay na anak ng Pilipinas na tubong Cebu City, na buong tapang na humaharap sa laban sa loob at labas ng bansa. Kilala si Rhodex bilang isang matibay na boksingerong lumalaban sa 130-pound Super Featherweight Division. Hindi man siya palaging nasa spotlight, ang kanyang karera ay puno ng matitinding laban, matitigas na kalaban at pusong hindi basta-bastang sumusuko. Isang halimbawa na lamang ng mapalaban ito sa isang maangas na boksingero, isang pambato ng China na may pangalang Yerjalahasi Layibeki. Bukod sa inangas-angasan ng ating kababayan sa weigh-in pa lamang, ay bago magsimula ang kanilang laban, ay nangako na itong Chino na hindi na niya paaabuti ng round 4 ang ating kababayang Pinoy. Ganun na lamang kung maliitin nitong Chino ang ating kababayan dahil nakikita nito na siya ay mas malaki at mas mahaba ang mga galamay kumpara sa ating pambato. At siguro nakita nito kaya hindi ito nasindak sa ating kababayan dahil sa record nitong may isang knockout lamang at 12 wins at isang talo. Mababa ang knockout ratio ng ating kababayan, habang siya naman ay merong 12 wins at may 9 knockouts, halos 70% ang kanyang knockout ratio kumpara sa ating pambato. Kaya naman kumpiyansa ito na kung lakas ang pag-uusapan ay mas malakas siya kumpara sa ating pambato. Sa gabi ng kanilang laban, nakataya ang titulong WBO Oriental Super Featherweight title na siyang titulong hawak ng pambato ng China. Itong boksingero ng China ay sinasabing susunod na magiging superstar ng Asia at magiging isa sa kikilalaning pinakamagaling na boksingero sa Asia sa likod ni Manny Pacquiao at ni Naoya Inoue. Halina't panoorin natin ang naging laban niya sa ating pambatong Pinoy na si Rhodex Piala at kung paano sinira ng Pinoy ang pangarap nitong Chinese na maging superstar balang araw. Alright, welcome back sa ating fight commentary. This is Marge Forts TV. Ito ay bakbakang Rhodex Piala versus Yerjalahasi Layibeki. Hirapig kasi ng kanyang pangalan dahil Chinese boxer ito. Ating Pinoy, 12 wins, 1 loss, and 1 KO. Habang itong Chinese boxer naman ay si Yerjalahasi, 12 wins, 9 knockouts at may 3 talo. Alright, review natin itong bakbakan nila. Itong Chinese is wearing black and gold shorts, habang itong ating kababayan white and sky blue na shorts. Agresibo itong Chinese boxer, pressure kaagad sa ating kababayan, ni rapido, ngunit depensa ang sagot ng ating pambato, nag-aabang. Alright, eto mga patama sa round 1, slow-mo sa pool, nakapagpatama ang Chinese boxer, gumanti ang ating kababayan ngunit hindi tumama. Counter galing sa ating Pinoy, left hook galing sa ating kababayan, tumama yung counter na yan. Round 2 mga kaibigan, scheduled for 12 rounds of boxing. 1-2 combination galing sa Chinese boxer, puro depensa, tumama ang dalawang kombinasyon ng ating kababayan sa katawan at sa ulo. Umaatake itong Chinese boxer, laging pasugod.
Laging pasugod ang kanyang mga atake. At ang ating kababayan ay gumagamit ng kanyang footwork para umilag dumipensa dito sa Chinese boxer. Ang style dito ng ating Pinoy ay counter punching. Yun, no? Overhand right. Dito nagkayapusan, mga kaibigan. Medyo maliit ang ating kababayan dito, no? Itong Chinese boxer ay nakalalamang sa reach and height advantage, mga kaibigan. Kaya medyo mahirap itong hamon sa ating pambato. Kita mo naman ang agresibong Chinese. Agresibo lagi ang kanyang atake. Habang ating kababayan ay nag-aabang ng isang magandang counter punching dito, mga kaibigan. Ayun na, sumugod na naman itong Japanese fighter. Siyempre, ang ating kababayan kuma-counter, lumalaban, bumabawi. Yan, kagaya ng mga jab. Nagbibigay ng mga jab ang ating pambato. Nang sa gayon, mga patama ng Japanese. Ang ating pambato ay kahanga-hangang mga depensa ang kanyang ipinapamalas. Dahil, bagamat nakalalamang itong Japanese fighter sa lahat ng aspeto, mataas din ang knockout ratio nito ng Chinese boxer. Kaya delikado rin ang ating pambato dito. Ang ating kababayan naman, medyo mababa ang kanyang knockout ratio. Meron pa lamang siyang 1 knockout sa kanyang 12 wins. Kaya di rin nakakagulat din na kung matalo niya ito via knockout, ay isang magandang panalo para sa kanyang resume dahil nakapagpatumba siya. Parang knockout artist na rin itong Chinese boxer kasi sa kanyang 12 wins meron siyang 9 knockouts, halos 70 o 80% knockout ratio sa kanyang kartada, no? 1-2, tumama. Yung counter ng Pinoy, no? Ganda rin ng mga patama. Sakto sa gantong fighter na panay pasugod lagi. Kailangan talaga nito maging counter puncher ka sa mga ganitong klaseng kalaban. Narito ang replay, no? Sablay yung mga atake ng Pinoy nito sa nakalipas na round. Ayun, no? Yung mga overhand right niya hindi tumatama, puro sablay. Sayang kung tumatama yung mga ganyan, hilo yan eh. Pero ito na yung sumunod na rounds, mga kaibigan. Yung mga ganung suntok wild punches galing sa Pinoy, hindi tumatama. Mabilis na nakakailag itong Chinese boxer, mga kaibigan. Nasanay tayo, puro Japanese ang ating content. Ngayon naman kasi first time ito, Chinese na boxer ang ating may content. Kalaban itong ating pambatong Pinoy. 1-2 sa katawan, sa body. Ayun, nagbigay din ng Chinese boxer ng sa katawan. Talagang pressure siya, no? Yung Chinese boxer na to, talagang pressure ang kanyang ginagawa sa Pinoy. Ayun, no? Oop! Hindi na naman tumama yung wild left hook ng ating pambato. Yun, no? Shoulder roll pa ang ating kababayan, no? Para sa depensa ng isang pressure fighter na galing pa sa China. You know? Yun! Naka-counter ang Pinoy natin doon, mga kaibigan. 1, 2, 3. Sunod-sunod ang mga patama nitong Chinese boxer. Okay, kakatapos ang round. Ito ang slow-mo replay. Boom! Counter right straight galing sa ating kababayan. Pumasok. Jab. Tumama. Pasok niya ng dalawang suntok. Bumigay kaagad ng isang kanan. Matagumpay na pumasok ang counter ng ating kababayan. Bago siya makapatama, kailangan niya mag-sacrifice ng mga isa, dalawang suntok na papasok sa kanya. Kailangan niya depensahan. Sabay counter. Ganun ang style na itong Pinoy ngayon. Pero yung Japanese, no, ganun pa rin yung estilo.
Panay habol, panay pressure. Puro sa loob. Ang kanyang atake. Yung diktikan kumbaga. Ganun ang gusto niyang laban, yung diktikan. Kasi nakikita niya na maliit itong Pinoy na kaya niyang bulihin sa ibabaw ng lona. Pero mahirap pulihin dahil sa ilag at yung mga footwork na ginagawa ng ating kababayan. Depensa na rin. Isa na rin yun. Nakakatama siya sa Pinoy pero parang hindi ganun kalakas yung impact ng suntok ng Chinese sa ating kababayan. Dahil naaayunan niya, hindi solid kumbaga yung impact. Pero pag yung counter ng Pinoy tumama, malakas, pero bibihira lang yung suntok ng Pinoy, no? Iilan lang yung mga, so ayun, kagaya niyan, ka-counter siya pag pumapasok ng yung Chinese sa mga 1-2 punch, counter siya. Doon lang nakakapatama ang Pinoy, kagaya niyan, magpapain siya sa katawan, magdedepensa, tapos saka siya ka-counter, kagaya niyan, kita nyo? Oh, tumama yung Chinese ng dalawa, depensa, sabay hug kapag pag talagang gipit, clinch ang ginagawa ng Pinoy. Kaya niya, no? Ayun na. So, sa inyong palagay, sino nakakalamang? Sa akin palagay, sa mata kasi ng judges, mas lamang ang agresibo. Pero, hindi natin alam sa mga huling round, baka nakakalamang na ang ating kababayan. Kasi pag mga ganitong phase ng laban, yung mga aggressive fighter, yun na ang nananalo sa mata ng judges pagdating ng huling rounds, pag umabot sa decision. Kasi sila yung mas maraming pinakawala na suntok. Sila rin may pinakamaraming landing, kumbaga. Kasi yung Pinoy, more on counter punching lang siya eh. Tumatama, mas effective, pero mas makikita ng judges dito yung mas maraming binitawan na suntok. Alright, ito yung slow-mo replay. Katatapos lang na round, tumama ng 1-2 combination ng ating kababayan pagkatapos umatake. Isang Chinese boxer, kagaya niya, nakita niyo yung pagtapos umatake ng Chinese boxer, bumalik agad ang Pinoy ng 1, 2, 3 suntok. Round 6 mga kaibigan, no? So, ganun pa rin ang pace, pressure sa ating Pinoy, inaano nila dito na ubusin paunti-unti ang ating kababayan gaya sa pag-atake sa katawan, sa ulo. Ngunit hindi tumatama ng solido ang mga suntok nitong Chinese. Pero marami siyang landed up ng mga suntok. So nga lang, kaya ng Pinoy, kaya tanggapin, kagaya niyan, yung mga atake na yan, baliwala sa Pinoy. Pero yung mga jab, counter ng Pinoy, matagumpay na tumatama. 1, 2, hook, left straight, tumama yung Chinese boxer. Ayun na, inararo na naman ang ating pambato sa lubid. Pero nakalabas, bumawi. Medyo nga lang yung footwork ng Pinoy dito, no? Hindi ganun kabilis, hindi ganun kaliksi. Pero kahit pa paano effective pa rin dahil mabagal din itong Chinese boxer. Oh, ano yung nahanap doon? Nagganap. Parang sabi, sumuntok ka ba? Dito mama eh. Parang ganun. Medyo mayabang din tong Chinese boxer na to, no? 1, 2, jab. Inatake na naman ng Pinoy. Papunta sa lubid hanggang sa corner, pero hindi siya nagtagumpay. Counter ng Pinoy. Bahagyang hindi tumama. 1, 2, tumama ang right straight ng ating kababayan. Nagugulat yung Chinese boxer kapag tinatamaan siya ng mga jab at counter ng ating pambato. Harap-harap kasi siya lagi, no? Pag umatake siya, may mga open sa kanya. Ang sagot lang ng Chinese doon, kapag kina-counter siya, mabilis lang umilag minsan. Pero pag hindi na siya nakakailag, sa pool talaga. May mga time na ganun eh.
Ayan na, atake na naman yung Chinese. Ito talaga yung sa laban na to, ang aggressor talaga itong Chinese, no? Ang Pinoy puro atras. Ayan na, footwork. Ito naman si Chinese, si habol. 1, 2, hindi tumama. 1, 2, 3. Ang ganda rin ang ipinapakita dito ng ating kababayan, lalo na sa mga depensa, no? Ang daming binitawan na suntok nitong Chinese boxer, pero ilan lamang yung mga pumapasok dahil din sa kanyang depensa. Binibigyan kaagad niya ng jab sa tuwing papasok yung Chinese. Yun, no? Counter. Dalawa kaagad yung pumasok. Aatake yung Chinese, biglang binitawan niya ng jab, diba? Nasira bigla ang atake niya. Pero yung style ng Pinoy, no? Minsan bago pa lang umatake itong Chinese, iiwanan niya ng jab para masira yung plano ng pag-atake. Gets niyo ba, mga brad? 1, 2. You know, medyo maiksi lang din minsan yung braso nitong kababayan natin, kaya pag umaatake siya ng mga wild punches, di umaabot pero pag umabot talaga, may kalalagyan itong Chinese boxer na to, no? Kita mo naman yung mga wild swing ng ating kababayan, galing pa sa kawalan Talagang mabigat pagka tumama yung mga ganong suntok, yung di mo alam saan ang gagaling na suntok. Jab, dinajab niya kapag kita niyang pasugod, pero pag nakapasok na, didepensa siya, tapos dun siya gagawa ng isang counter punch na siya namang effective sa gantong phase ng laban. No? Hindi tumama yung dalawang suntok na yun, lumalangoy na suntok. Ganun yung mga suntok na pag tumama sa'yo, titihaya ka talaga Grabe yung yung atake dito ng Chinese, no? Walang humpay. Simula umpisa hanggang sa round na ito, atake lang siya ng atake, no, mga brad. Talagang walang humpay yung kanyang pag-atake. Tuloy-tuloy, no? 1. Grabe yung jab ng Pinoy, nakakasira talaga ng ng atake yung ginagawa nitong Pinoy. Wow, ang ganda ng tama naman nung, pero may counter ang ating Pinoy ng left hook. Ang ganda ng patama ng Chinese sa ulo, dus biglang body shots. Kaso may counter ang Pinoy ng left hook. Swak din na tumama sa panga. Clinch siya kapag no choice. Clinch talaga ang Pinoy. Whoop! Nagkasabayan, ngunit nagkadaplisan. Jab. Nag-iiwan ng jab ang ating pambato sa tuwing papaalis na sa kanyang pwesto. Iwan ng jab, isang magandang tekniko yon, mga kaibigan. Para masira yung yung ng kalaban, momentum sa pag-atake. Iwanan mo ng jab. Ganyan yan ang napaka-importante minsan, yung jab. 1, 2. Aggressor pa rin yung Chinese, no? Hindi pa rin pagod. 1, 2 sa pool. What a nice left galing sa ating kababayan. Alright, ito yung replay kanina. Ay, hindi pa pala. Ayun na. Oh, nice. Ito, boom! Ang ganda ng 1-2 combination. Right hand, sabay left hook. Pasok. Pasok sa banga. Ganun pa man, aggressive pa rin. Ganun pa rin, mga brad. Aggressive pa rin itong Chinese. Dahil umaasa sila na makakos nila itong ating kababayan sa isang napakagandang suntok at mananakaw. At kagaya ng ipinangako nitong Chinese, nangako itong Chinese na pababagsakin niya itong ating pambato daw within round 3. Sabi niya, di ba? Pero lagpas na hindi pa niya napapabagsak itong ating pambatong boksingero. Ngayon,
Tignan natin kung sino nga ba ang babagsak sa laban na ito. Medyo magalang itong ating kababayan dito sa kalaban niya kahit inaangasan siya sa press con pa lang eh. Boom! What a nice left. Galing sa kababayan nating Pinoy. Pero itong Chinese, hindi pa rin natatakot. Panay pa rin ang atake. Hindi pa rin nagbabago ang estilo. Ganun pa rin. Pressure con pressure. Whoop! Suntok sa batok. Bawal yon. Yun na. Jab. 1, 2. Bilis umilag. Medyo tumatalon-talon na itong Chinese, no? Medyo inaano na niya yung nililiksihan na niya kanyang sarili dahil nakikita niya na lagi siyang tinatamaan ng counter ng ating kababayan. Kahit man lang yung jab, tumatama rin minsan sa kanya. Boom! Dikdikan, nagkabigayan sa gilid. Alright. Round 10 mga kaibigan. 2 rounds left na lamang at matatapos na itong laban na to. Umabot sa round 10. Yung Chinese ay hindi nagbabago. Ganun pa rin yung estilo niya. Tila hindi pa pagod. Grabe din yung resistensya ang pinamalas ito ng Chinese. Pero yung ating kababayan ay ganun din. Kahit na maraming ataking ginawa itong Chinese boxer, puro pressure ang ginawa sa kanya, hindi pa rin nauubusan. Maganda rin ang kondisyon ng ating pambato dito mga kaibigan. Hindi siya napabagsak nitong Chinese boxer, no? Gaya ng ipinangako niya. Knockout artist tong Chinese boxer na to sa China. Pero tila yung mga suntok niya kinakain lang ng Pinoy. Ganyang katigas ang dugong mandirigma ng ating mga pambatong Pilipino. 1, 2. Grabe yung atake. Ayun na. Nung all out na rin itong ating kababayan, no? Napapansin niya rin siguro na baka matalo siya sa scorecard kaya sinisipagan na rin niya ngayon. Boom! Nice! Left hand galing sa ating pambato. Pro-measure na naman itong Chinese boxer. May kasamang tulak pero wala pa rin, hindi pa rin tumama yung suntok na yun kahit nakadugas na. Jab, hindi matama yung jab Nagdugo na yung ilong nitong Chinese boxer mga kaibigan. Ibig sabihin, mas effective yung mga suntok, counter punching nitong ating pambato. Kagaya niya, no? Grabe. Anong tingin niyo sa laban nito mga kaibigan? Entertaining ba? Ganda rin, di ba? Basta habang nanonood tayo dyan, no? Meron tayong na ano dyan, umiikot. Di ba mga kaibigan? Alam nyo na yun. You know? Kahit na ganun pa man na nakikita ng Chinese boxer na nakalala mga Pinoy, kaya niyan sa mga counter, hindi pa rin ito napanghihinaan. Ganun pa rin, pressure pa rin. Grabe namang kalaban tong Chinese, no? Gusto talaga ng ubusan ng hangin. Pero ang ating pambato, mautak, ginagamit ang talino. Ginagamitan niya ng ring. Yan, no? Hindi siya nakikipagsabayan ng biglaan. Yung ubusan, hindi. Counter punching itong style ng ating kababayan. Which is magandang estratehiya dahil malaki itong Chinese, mahaba. Ito ang magandang estilo na dapat niyang gawin, puro counter punching, pero dapat mapabagsak niya kasi ang daming binitawang suntok nitong Chinese grabe, may mga suntok sa katawan, tinatanggap lang ng Pinoy, baliwala. Malakas pa rin.
Kapwa malakas tong dalawa pa kahit nasa round 10 na. Tuloy-tuloy lang ang upakan mga kaibigan. Parehas kondisyon. Diyan na papasok ang isang magandang pagtitraining mga kaibigan. Tatagal ka talaga hanggang round 10 at sa matapos ang laban hanggang 12 rounds. Kayang-kaya. Gaya nitong ating kababayan, kayang-kaya niya. Siguro maganda ang training na ginawa nito. Puspusan. At binigyan handa talaga. Dahil alam nila malakas daw itong Chinese. May knockout punch. Hindi basta-basta, kaya naman pinaghandaan talaga nila itong maigi. Pati strategy, ganito yung strategy ginawa nila. Footwork, counter punching, gaya niyan, jab, effective lahat mga kaibigan. Yan na. Hindi tumatama yung mga ng Chinese, no? Puro daplis lang sa ating pambato, pero siya duguan na mga brad. Tumudugo na yung ilong. Ibig sabihin, talagang malakas din yung Pinoy na mga patama sa kanya. Mas solid yung tumatama sa kanya. Round 12, eto na. Huling round mga kaibigan, no? Parang mas kailangan mapatumba ko to. Parang ganun yung nasa isip na tong Chinese. Kailangan hindi mapatumba. Kailangan makuha niya yung round 12. Boom! Ayan, no? Grabe na yung mga atake niya. Grabe yung mga atake ng Chinese, no? Talagang all out. Sugod na sugod, oh. Hindi na hinahayaan niya na makalayo ang Pinoy. Oh, talagang pinakawit niya. Whoop! Galing umilag ng Pinoy. Hindi tumatama. Nice one. 1-2. Galing, mga puro depensa lang. Yan na, nagpalitan ng dalawa. 1-2. Boom! What a nice right straight coming from Filipino boxer. Grabe, napabagsak niya. Yun lang. Dun lang nadali itong Chinese boxer. Nadali siya dun. Kaya tayo dyan. Kailangan bumawi ng Chinese. Yan na. Pero itong ating kabayan, hindi nagpapahuli. Nakatama pa ng left hook. One-two combination. Puro sablay. Hindi na nagpapahuli ang ating kabayan. Ginamit na ang footwork. Wop! Nice. Palitan. Right, Mama yung mga kanan. Natapos na. Ito. Boom! Grabe, nagulantang siya dun sa right straight na yun. Ang galing sa Pinoy. Big right hand. Tihaya diretso. By a unanimous decision, Rodex Piala! Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.